Nakakalungkot lang mga tol isipin na mga dating general, mga retiradong general pa ang mismong bumabatikos no sa mga isinasagawa ng mga kinauukulan ngayon dito sa West Philippine Sea. Na yan naman ay inalmahan o pinalagan mga kapatid ng ating Armed Forces of the Philippines. No? Dahil lumalabas mga kapatid sa kanilang mga sinasabi ng mga dating general ng AFP, tayo ay nagiging launchpad lamang mga tol o parang war game o war zone ng mga nag-aaway na bansa mga tol. Kumbaga ginagawa lang tayong ginagawa tayong lugar na kung saan pagdarausan ng gera etong labanan ng mga malalaking bansa at tila baga tayo ay inaanuhan lang, no? Kumbaga inuutusan lang, dinidiktahan lang ng ibang bansa kung ano ang dapat nating gawin dito sa West Philippine Sea. Ito ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin ng reaksyon, komentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa mula rito sa PTV Philippines. Kayo bilang mga Pilipino, mga tol, na saksi at mga nakasubaybay mga tol sa mga nagaganap dito sa West Philippine Sea, pwede rin kayong magbigay ng inyong komento eh. Pwede kayong magbigay ng inyong reaksyon sa mga panonoorin natin sa pagkakataong ito. Alright? So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Sa Mid-Year Command Conference ng Armed Forces of the Philippines, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas nang hindi nagsisimula ng kaguluhan. So ito yung polisiya ni PBBM. Poprotektahan natin yung ating soberanya nang hindi nagsisimula ng kaguluhan. Na ang nagiging resulta nga mga kapatid ay inaabuso naman yan nitong bansang ito na umaangkin ng mga soberanya dito sa buong South China Sea at kabilang na nga dyan ang West Philippine Sea. Komo hindi tayo pumapalag at komo hindi tayo mga kapatid nagre-response ng agresibong aksyon din sa kanilang mga marahas na ginagawang aksyon, hindi nila mga tol, hindi nila iniisip na teka, ganito ang gustong mangyari ng Pilipinas, gusto nila kapayapaan, gusto nila pag-uusap, huwag tayo maging marahas sa kanila. Hindi ganun yung nagiging dating sa kanila mga tol, mas lalo nilang inaabuso. 'Di ba? Yung kabaitan ng Pilipinas, yung ating pagiging mahinahon sa kabila ng kanilang mga ginagawang pagbangga, pag-water cannon, di ba? Ito nga lang nagsagawa ang Pilipinas at saka ang Amerika ng maritime cooperation. Pero imo mga tol, Pilipinas lang ang bukod tanging nilapitan nila. No? Hindi sila lumapit doon sa barko ng US. Nanawagan naman ang AFP sa mga dati nilang miyembro na maging maingat sa mga inilalabas na pahayag kaugnay sa West Philippine Sea. Kasi nakakaapekto din mga tol. Yung mga inilalabas na mga dating miyembro ng AFP, mga dating general pa, syempre mga tol, pag sinabi mo nga dating general to ng AFP, 'di ba kapani-paniwala, 'di ba? Credible. So pag yan ay nagsalita mga kapatid, syempre yung ibang mga Pilipino na hindi naman aware sa totoong nangyayari dito sa West Philippine Sea, yun yung magiging narrative nila, yun yung magiging nila mga tol, point of view nila. Buti sana kung nakakatulong, hindi. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa 2025 Mid-Year Command Conference ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo. Dumalo rin si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kung saan natalakay kasama ang iba pang opisyal ang mga nagpapatuloy na operasyon at tagumpay ng hukbong sandatahan. Okay, nagsimula tayo mga tol, pumalag dito sa China, yung talagang as-in pumalag mga tol. Bago pa si Erap, 'di ba? Si Erap kasi ang ginawa niya ipinasadsad niya yung BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. Pero hindi pa kasi si Xi Jinping ang presidente nun. Tapos nung nagkaroon tayo ng kamuntikan ng standoff dito sa sa Baho de Masinloc kung saan tuluyan nang ang sinakop ng China etong Baho de Masinloc. Yun ay 2012 kung di ako nagkakamali. Hindi pa rin si Xi Jinping ang presidente nun kasi 2013 naging president si Xi Jinping. Pero nung naupo na si Xi Jinping mga tol, mas lalo silang naging agresibo rito sa South China Sea. At ang ginawa na nga ng gobyerno nun, which is si Pinoy
Noynoy Aquino, nagsampa tayo ng kaso ng arbitration dito sa The Hague, Netherlands mga tol. At yun nga, 2016 lumabas yung resulta nun, yung hatol ng korte at nanalo nga tayo, pumabor sa Pilipinas mga tol. Tapos na si Pinoy nun. Yun naman ay panahon na ni dating Pangulong Duterte. So nagsimula talaga tayong lumaban mga tol, etong kay Pinoy na Lumaban tayo sa pamamagitan ng arbitration. Dinadaan natin siya sa legal na proseso kaysa makipagtapatan tayo ng puwersa sa kanila since wala rin naman tayo dahil napabayaan niya ng mga naunang gobyerno Ngayon, inaasahan natin mga tol dahil nga nangangampanya dati si dating Pangulong Duterte masyadong maangas, di ba? Sasakay pa daw siya ng jet ski, magtatayo siya ng bandila ng Pilipinas, which is inamin niya namang joke lang dahil nga kampanya nun kailangan niya daw magpabibo Ngayon mga tol, yung lumabas yung 2016 arbitral ruling na inaasahan nga natin, eto na simula, tagumpay na Pilipinas, victory. Magsisialisan na yung mga Chinese na yan dahil nga nanalo na Pilipinas. Hindi ganun ang naging resulta. Naging tropa pa natin sila mga tol kasi yun ang polisiya ng dating Pangulo mga tol. Ngayon, nagsimula ulit natin ilaban etong 2016 arbitral ruling natin. Nung naupo na, eto si PBBM. So nagsisimula pa lang ulit tayo. Diba? Nagsisimula pa lang ulit tayo. Hopefully mga kapatid, sa mga susunod pang presidente dahil hanggang 2028 lang naman si BBM o si PBBM, sana yung susunod na presidente ipagpatuloy itong laban na to. Binigyang diin din ng Commander-in-Chief ang kanyang pulisiya na protektahan ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas sa paraang hindi nag-uudyok ng gulo. Yan ang pulisiya ni The PBBM. Commander-in-Chief in the command conference this morning when he mentioned, and I state, we have no desire to attack anyone. We have no desire to attack anyone. Bakit? Kasi mga tol, hindi biro ang pakikipagdigma. Pero tignan mo yung nangyayari sa Ukraine ngayon, no? Diba? Parang Ukraine at Russia lang yan mga tol. Dambuhala rin ng Russia. Tingnan mo Ukraine kung kanino-kaninong bansa humihingi na ng tulong. Napakarami na ng mga sundalo nila ang nasasawi. Di hamak na medyo mas malakas pa Ukraine kaysa sa Pilipinas mga tol. Diba? Pero tayo mga kapatid, ayaw natin humantong sa ganun. Kaya we have no desire to attack anyone. Kasi pag ginawa natin yun, para tayong kumuha ng batong ipapalo natin sa ulo natin. On the other hand, your armed forces has every desire to ensure the integrity of the national territory. Yes. We have every desire to protect our sovereignty and our sovereign rights. At ang ginagawa lang nating pamamaraan mga tol, i-expose ang ginagawa ng China. Hopefully rin na dahil sa pag-expose natin sa kanila, kondenahin sila ng buong daigdig, 'di ba? At tayo naman ay nakikipag-alyansa sa mga like-minded country, magkakaroon tayo ng mas matibay na deterrence para hindi na manggulo pa ang China. Ibig sabihin, habang ine-expose natin yung ginagawa nila, tayo naman ay nagpapalakas. Kumukuha ng mga suporta, resback sa iba't ibang mga bansa, mga kapatid, no? Para lalo nating mapigilan itong ginagawa ng China na tuluyan na pagsakop sa kabuuan ng West Philippine Sea, mga tol, no? Pero hindi natin balak o hindi natin gusto makipaggera sa kanila kasi unang-una nga mga tol, kung hindi kayo aware sa mga nangyayaring gera dyan sa iba't ibang mga bansa, napakamahal niya, napakagastos. Sa bawat isang missile na pasasabugin mga tol, nagkakahalaga yan ng milyon. Daang libo mga tol. Imagine mo yun, napakarami na nga nagugutom sa Pilipinas tapos gagamitin lang yung pera pambili ng pampapasabog ng mga missile. Do kailangan natin yun, pero syempre mga tol, dapat tinataasan muna natin yung ating stock. Dinataasan muna natin yung ating puwersa. Hindi pwede yung ngayon tayo sasabak mga tol, ubos ang kayamanan ng Pilipinas niyan. Kaugnay nito, bumuelta ang AFP sa mga nagsasabing ginagawa lamang na launching pad ang Pilipinas at isang pyesa sa idwaan ng mga higanteng bansa. Yun nga di ba? Nakakalungkot mga tol, may mga nagsasabing ganun. Launching pad ang Pilipinas at isang pyesa sa idwaan ng mga higanteng bansa kung saan mga ganitong pahayag ay nanggaling pa sa ilang retiradong general ng militar. On being turned into another Ukraine, these statements are defeatist and alarmist. They send a wrong message, especially to the Filipino people and even to the former men and women of the armed forces
who served under these retired senior officers. Ibig sabihin, ginagawa lang daw tayo launching pad, dinadala lang dito yung mga kagamitan na gagamitin para sa gera sa ibang bansa, mga tol. Yung dalawang bansang naglalabanan, for example, mga tol, Amerika, China, tayo'y ginagawa lang launching pad, dinadala rito yung mga kagamitan nila na gagamitin para sa paikipaglaban nila sa China, mga tol. Which is natatapakan, diba? Ayon yan mismo sa mga dating sundalo, mga dating general, natatapakan mga tol yung ipinaglalaban ng ating bansa. Which is ang lumalabas kasi mga tol, wala naman talaga tayong ipinaglalaban eh. Ginagawa lang tayo launching pad ng ibang bansa eh. Which is kalokohan din mga tol kasi meron tayong ipinaglalaban. Yung karapatan natin dito sa karagatan. Diba? Para sa mga Pilipino mga tol, dapat alam nating lahat yun. Panawagan ng AFP sa kanilang mga dating miyembro maging responsable sa mga ganitong klase ng pahayag, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. There are still a few mouthpieces in the Philippines, Filipino mouthpieces, that have been speaking out the discourse or the narrative of the Chinese Communist Party. Mouthpiece ng China mga tol. Nagsasalita at ang kanilang pahayag at ang naratibo nila mga tol is kung ano yung naratibo din ng China. Inuulit lang nila mga tol. Malaking tulong para sa China yon. This is very unbecoming of a Filipino. Tama. Freedom of expression must be based on truth. It must be based on fact. It must be based on the national interest. Iginiit ding muli ng AFP na walang sino mang dayuhan ang nagdidikta sa ating mga hakbang at ang mga aktibidad kasama ang ibang bansa ay pagpapakita ng kanilang pakikisa sa Pilipinas. Tama. We will not be dictated by any foreign power, by any country, not even the United States of America. Their support for us, the support of other European powers, of other countries for the Philippine stand on the West Philippine Sea, is based on shared values for freedom of navigation, for international law, and for sovereignty and sovereign rights. Diba kasi ano mga tol kumbaga parang minamaliit nung mga yon yung Pilipinas, yung ipinaglalaban natin mga tol. Tila baga wala tayong sariling bait, wala tayong sariling kakayanan at lahat na lang ng ginagawa natin dito sa West Philippine Sea ay idinidikta lamang ng ibang mga bansa. 'Di ba? Parang ano 'yon mga tol tinatapakan mo yung mismong bansa mo. No, nilalagay mo sa kalagayang wala ka namang ipinaglalaban eh. Puppet ka lang nitong Amerika, puppet ka lang nitong ibang mga bansa eh. Kaya mo lang naman ginagawa yung ginagawa mo sa West Philippine Sea kasi sinasabi ng Amerika, which is wrong. Kasi lagi nga nating sinasabi, di ba, sa mga reaction video natin, alisin mo man yung Amerika sa larawan, meaning, sabihin natin hindi nag-e-exist ang Amerika. Inalis na natin siya sa daigdig Hindi naman magbabago yung stand ng China inaangkin pa rin nila mga tol, etong West Philippine Sea, etong kabuuan ng South China Sea. Na kahit na nga may hatol na, etong 2016 arbitral ruling, meron na nga tayo na ipanalo na nga natin. Di ba ang tawag nga ng China dyan, piece of waste paper? Piraso ng basurang papel, yun ang tawag nila doon sa arbitral ruling natin, arbitral award. Anong kinalaman ng China, anong kinalaman ng US doon sa pananaw ng China sa arbitral ruling natin? Karapatan natin yun mga tol, biruin mo habang naglalayag yung mga mangingisda natin para manghuli ng isda, pinapalayas nila. Di ba? Habang tayo nagsasagawa ng maritime cooperation lang dito sa West Philippine Sea, sinusundan tayo ng mga barko nila at nilalapitan, nire-radio challenge. Habang tayo namimigay lamang mga tol ng ayuda dito sa mga mangingisda, mga libreng krudo para hindi na mabawasan yung kita nila. 'Di ba? Binibigyan na ng ating gobyerno ng mga libreng gasolina nila. Anong ginagawa? 'Di ba wina-water cannon tayo? Anong kinalaman ng Amerika doon mga tol sa ginagawa ng China? 'Di ba patuloy na panghaharas ng China 'yon? Ngayon, kayo na lang bahala humusga kung kayo ba ay magpapapaniwala sa sinasabi ng mga mouthpiece ng China dito sa Pilipinas. Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.